Patawad, inay, at hindi ko pinakinggan ang sinabi ninyo. At lumapit si Aling Merta sa anak at niyakap niya ito. At mula noon, parating dumarating ang maligno para bisitahin si Nita at kunin muli. Sige, subukan mong lumapit sa anak ko. Tatagain kita. Wika ni Aling Merta na may hawak-hawak na itak dahil nasa kanyang harapan ng maligno na sobrang ang itim ng balat nito, mahabang buhok at kulay pulang mga mata. Malapit nang lumubos ang anak namin, kaya narito ako, sambit ng maligno. Umalis ka ng hayop ka, sigaw ni Aling Merta. Aalis ako, pero babalik ako. Kukuhanin ko ang mag-ina ko. Kukuhanin ko sila. Pagtatapos na sabi ng maligno at ito'y naglaho ng parang bula. Pumatak ang luha ni Aling Merta. Huling maaalala niya ang pangyayaring iyon dahil nga sa naging buhay ni Nita at ang naging kapalaran nito. At ito pa, ang naging mitya ng kanyang buhay at hindi niya lubos akalain bakit ang anak pa niya ang nagustuhan ng malignong ito. Mabilis na lumipas ang panahon, pasukan na at pumasok na nga si Nilo. Madaling araw pa lang gising na ito dahil sobrang excited siya. Kahit medyo malayo ang lakarin patungo sa eskwela ay hindi niya alintana iyon. Basta ang importante, makapasok siya sa eskwela. Yun ang kanyang laging nasa isipan. Noong una sobrang siya Nilo dahil finally makakapasok na siya sa eskwela. At hindi nagtagal, palagi na siyang tinutokso ng kanyang mga kaklase. Umalis ka dito, anak ng maligno. Natatakot ka, nakakatakot ka, ang parating sinasabi sa kanya ng mga bata. La, bakit yung mga ibang mga bata sinasabi anak ako ng maligno? Umiiyak na sabi ni Nilo. La, anak pa ako ng maligno? Hindi totoo yan, apo. Ano silang paniwalaan? Niyakap niya ang apo. Nasan ba talaga ang tatay ko, la? Nagtatrabaho siya sa malayong lugar, Nilo. Yung mga batang yan, hayaan mo. Pagsasabihan ko sila. Ayoko na pumasok, lola. Halos lahat ng kaklase ko ganun ang sinasabi nila. Awang-awa si Aling Merta sa apo dahil sa halot ang tingin ng iba sa kanyang apo. Mula noon ay hindi na pumasok pa ng paaralan si Nilo dahil na rin sa pakiusap ng ilang guro dahil umano ang ilang estudyante ay ayaw nang pumasok dahil natatakot kay Nilo. Pinagkasunduan din ng ilang mga magulang na kung pwede, huwag nang papasukin si Nilo alang-alang sa mga estudyante. Bakit ganon, Rudy? Salot ang tingin nila kay Nilo. Wala ba siyang karapatang mamuhay ng normal at magawa niya ang gusto niya? Hayaan mo, Ate Merta. Hayaan na natin na, Ate Merta. Hindi kasi maalis sa mga isipan ng tao dito na si Nilo ay anak ng maligno. At para bang sobrang lungkot ni Aling Merta at sinabi niya, kung may masamang mangyari sa atin, Rudy, ipangako mo na hindi mo pababayaan si Nilo. Bakit ka ba nagsasalita ng ganyan, Ate Merta? Walang masamang mangyayari sa iyo, ha? Tandaan mo yan. Pag-aalalang sabi ni Rudy sa kanyang pinsan si Aling Merta. Biglang nagasing si Aling Merta. Nasa kasarapan ng tulog dahil nasa harapan na nila si Romulo na maligno. Ibigay mo sa akin ang anak ko.
ibibigay mo? Galit na wika nito. Mabilis kinuha ni Aling Merta ang itak. Mamamatay muna ako bago mo makuha si Nilo. Malis ka dito, hayop ka. At biglang nagising si Nilo. Nakita niya ang nakakatakot na itsura ng maligno. Nilo, ako ang tatay mo. Sumama ka na sa akin. Lahat totoo ba ang sinasabi niya? Tanong niya kay Aling Merta. Tara na anak, naghihintay ang nanay mo. Nandun siya sa ating tahanan. Patay na si inay at hindi kita tatay. Hindi ako sasama sa iyo. Umiiyak na sabi ni Nilo. Anak, buhay ang nanay mo. Magkasama kami at hinihintay ka na niya. Huwag mong linlangin si Nilo. Umalis ka ng maligdo ka. Muling sigaw ni Aling Merta. Sa muling pagbabalik ko dito, sinisiguro kong maisasama ko na ang anak ko. Sambit muli ng maligno. Hindi ako sasama sa iyo, maligno ka. Sambit ni Nilo at bigla itong yumakap sa kanyang lola at umalis ng ang maligno. Dahil dito naintindihan lahat ni Nilo ang mga katanungan niya. At ikinuwento rin ni Aling Merta ang lahat-lahat sa kanya. At kung sino talaga siya. At kung sino ang tunay niyang ama. Mabilis lumipas ang panahon. 15 taong gulang na si Nilo. At hindi na ito tuluyan pang nag-aral. Dahil na rin sa pakiusap ng ilang mga guro, pinili na lang niyang manatili sa kanila. Na malayo sa mga tao. Mahina na rin si Aling Merta. Di na ito ganong nakakalakad. At ang maligno'y di na muling nagpakita sa kanila. Ni anino nito'y hindi na muli pang bumalik. Tumutulong na lang si Nilo sa pagsasaka kay Rudy para kahit papano ay matustusan niya ang pangangailangan nilang maglola. Gaya ng pagkain nila sa araw-araw. Hindi na ba muling nagpakita sa inyo yung malignong yon, Nilo? Wika ni Dodong na anak ni Rudy na ito na rin ang halos namamahala sa kanilang lupain dahil may sakit na rin si Rudy. May sarili na itong pamilya sa edad na 20 anyos at meron na rin isang anak. Hindi na, Kuya Dodong, sana hindi na siya magpakita kailanman. Sagot ng binatilyong si Nilo. Hindi mo masasabi yan. Baka isang araw bigla na naman yung sumulpot. Handa ko siyang harapin. Di na ako natatakot sa kanya, Kuya Dodong. Malaki na ako. Hindi kaya dati. Kayang-kaya ko na siyang lumaban. Seryosong wika ni Nilo. Hasta Nilo, andito lang kami nila tatay. Oras na kailangan niyo ng tulong. At tumango naman si Nilo. Isang araw, pag-uwi ni Nilo, nadatnan niya si Aling Merta na wala ng buhay. Kahit anong gawin niyang paggising rito'y wala na. La, bakit mo ko iniwan? Bakit di mo ko hinintay? La, umiiyak na wika ni Nilo at niyakap niya ang kanyang Lola Merta. Maayos namang nalibing si Aling Merta dahil na rin sa tulong ni Rudy at ng ilang kaanak. Sumama ka na lang sa akin sa Maynila, Nilo. Sambit ni Doming. Si Doming ay malapit din kamag-anak ni Aling Merta. Tama ang Uncle Doming mo, Nilo. Mas makakabuti sa'yo kung doon ka muna titira. Sambit ni Rudy. Nilapitan siya ni Doming at muling nagsalita. Pag-isipan mo, Nilo. Hanggang sa nakapagdesisyon na rin si Nilo na sumama sa Maynila
para doon na rin manirahan kasama ni Aling Doming. Tama rin naman ang kanyang Uncle Rudy na mas makakabuti sa kanya kung doon muna siya mamamalagi. Pagdating niya ng Maynila, sinama siya ni Doming sa talyer na pinapasukan nito bilang kanyang helper. Mag-ipon ka dito, Nilo. Para sa kinabukasan mo, bata ka pa. Ayaw mo na bang pumasok sa eskwela? Tanong sa kanya ni Doming. Ayoko na ho, Uncle. Sapat na ho siguro sa akin ang marunong akong sumulat ng pangalan ko at bumasa ng kaunti. Iyon parati ang kanyang kataga sa tuwing magkakausap sila ni Doming. Isang araw, kagigising pa lang niya para magbanyo. Narinig niya ang mag-asawa na nag-uusap. Si Doming at ang asawa nitong si Susan. Doming, bakit mo kasi sinama rito yung Nilo na yan? Di ba alam naman natin na anak ng maligno yan? Baka mamaya, puntahan yan dito ng maligno pati tayong ng mga anak mo'y mapahamak. Sambit ni Susan. Susan, kawawa naman si Nilo. Siguro naman di naman siya matutuntun dito ng maligno na yun. At isa pa, mabait na bata yan si Nilo. Nung araw, nung kabataan ko, siya ate Mertay, tinulungan din ako. Kaya siyempre, kailangan ko rin sukulian yun sa pamamagitan ni Nilo. Basta bahala ka dyan. Basta ako, sinasabi ko lang kung anong nasa loob ko. Alam ni Nilo ang pakikitungo sa kanya ni Susan ay iba. Lagi itong nakasimangot, masungit. Hanggang sa kausapin ni Nilo si Doming. Uncle, siguro uuwi na lang ho ako. Parang ayaw ho ako dito ni Tia Susan. Ano ka ba, Nilo? Ganun talaga ang tsahin mo na yun. Pero mabait naman yun. Narinig mo ba yung pinag-usapan namin? Huwag mo lang intindihin yun. Ganun talaga yun. Basta hanggat gusto ko, dito ka lang manatili ka. Para rin sa'yo to. Napangiti naman si Nilo sa sinabing yun ng kanyang Uncle Doming.